Isipin mong nakakulong ka sa ilalim ng dagat na gawa sa dugo habang may dambuhalang nilalang na nakamasid sa'yo. Hindi lang si Godzilla ang naghahari sa karagatan. Mayroon pang iba sa mga pelikula at media na nagpapakita ng nakakakilabot na mga nilalang na maaaring nagtatago sa kailaliman. May ilan na nagpapaliyab ng pinakapayak nating mga takot. May bagong pelikula na lumabas para ipaalala sa atin kung gaano talaga nakakakilabot ang karagatan. At iyon ay ang Iron Lung. Ginawa ito ng YouTuber na si Markiplier at tinatalakay ang pagkakasala, kahihiyan at cosmic horror. Pero bakit ito nakakakilabot? Sige, pag-uusapan natin lahat yan ngayon. Sa gitna ng kwento, may nakakatakot na halimaw na sumusunod, nangangaso at nagpapahirap sa bida ng pelikula. Pero ang tunay na ito at kakayahan nito ay may kinalaman sa pag-iral. At baka gusto mong buksan ang ilaw habang tayo'y sumisid sa ating SM13. Kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe at pindutin ang notification button. 64% sa inyo hindi pa nakasubscribe, kaya tulungan kaming paliitin ang agwat. Mag-subscribe na ngayon. May spoiler sa Iron Lung dito, kaya kung gusto mong panoorin ang pelikula, panoorin mo muna bago basahin ito. Ngayon, tingnan natin ng malapitan ang nakakatakot na halimaw na nagpapahirap sa mga naliligaw na kaluluwa sa Blood Moon ng AT-5. At kung paano ito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala mo. Bago natin pag-usapan ang mismong halimaw, hayaan mong ipaliwanag ko muna kung ano nga ba talaga ang Iron Lung at kung bakit ito ay nakakatakot at kakaiba sa konsepto. Matagal nang nagdaan, biglang nawala ang lahat ng matitirhang planeta sa kalawakan pati ang mga naroroon. Ang natira ay hungkag na kalawakan na may mga asteroid at patay na buwan, at tanging mga tao lang na wala sa mundo noon ang nakaligtas. Mula noon, unti-unting nabubulok ang sibilisasyon, pinipilit magtagal ng mga sira-sirang istasyon, mga walang lamang barko, at ng pag-asang may nakaligtaan pa sa kung saan. Ang pag-asa ay humantong sa isang tigang na buwan na may lihim, isang malawak na karagatan ng dugo ng tao sa ilalim ng ibabaw nito. Nakakita ang mga scan ng malalaking anomalya sa isang bangin. Wala pa ring nakakaunawa at anuman ang gumawa ng mga iyon ay nananatili sa ilalim na walang ibang pagpipilian. Ipinadala kang magsiyasat gamit ang kinakalawang na submarino na gawa sa lumang piyesa at desperasyon. Ang SM13 na tinawag ding Bakal na Baga. Kailangan mong maglayag ng bulag sa karagatan ng dugo para kumuha ng litrato ng mahahalagang lugar at umasang hindi ka mahahanap ng nilalang sa ilalim. May maliit na butas sa submarino na kailangang isara dahil sa presyo ng lalim. Kaya kailangan mong mag-navigate gamit lang ang hindi kumpletong mapa, proximity sensor, tunog at simpleng kamera para kumuha ng litrato. Kailangan mong tapusin ang iyong misyon o makakuha ng malabo at mababang resolusyon na visual ng nangyayari sa labas. Sa dulo ng laro, ito ang iyong makikita. Isang nakakatakot na isdang nagtatago sa dagat ng dugo at umaatake sa sasakyan mo habang patapos na ang misyon. Ito ang huling bagay na makikita mo sa laro bago ka tuluyang matapos. Noong 2026 inilabas ni Markiplier ang pelikulang adaptasyon ng Iron Lung na pinalawak ang kwento at nagbigay ng mas nakakatakot na bersyon ng halimaw. At mas lalo pa nating naunawaan kung ano nga ba talaga ang nilalang na ito. Ang bilanggo, na ngayon ay may pangalang Simon, ay ipinadala doon para sa parehong layunin tulad ng orihinal na laro. Pero ano nga ba talaga ang nilalang na ito? Bakit ito nakakatakot? Sige, suriin natin ng mabuti ang biolohiya ng organismong ito. Akala noon ay dayuhan ito, pero mas nakakatakot pa pala. Namumuhay ito sa buwan Ati, isang kosmikong katawan na ang matitigas na bagay ay galing sa pagpapatigas ng dagat ng dugo nito. Sa loob ng mga kuweba, naroon ang halimaw na kilala ng mga tagahanga bilang ang palaka, mahiwagang isda o simpleng halimaw. Makapal at ahas ang katawan nito, walang putol na sumasanib sa organikong estruktura sa paligid. Ipinapahiwatig nitong mandaragit siya sa ekosistema at posibleng sanhi nito. Nililikha ang malalawak na lagusan gamit ang katawan niya. Ang bibig ay siksik na may 2 dosenang hindi pantay at dikit-dikit na mga ngipin, hindi para punitin o lapain ang laman, kundi para durugin, salain o iproseso ang napakaraming material, posibleng kumukuha ng nutrisyon
mula sa napakaraming dugo sa paligid nito. Ito ang anatomiya ng nilalang na dinisenyo para tiisin ang matitinding kapaligiran. Maliit at maputla ang mga mata, nakatutok sa unahan. Walang emosyon, ekspresyon ng galit o gutom o palatandaan ng masamang hangarin. Mas nakakakilabot ito dahil sa kawalan ng ekspresyon na nagtatago ng tunay na intensyon. Pinakanakakatindig balahibo, ang katotohanang ang nilalang na ito ay halos mukhang tao, may baluktot at pilipit na mukhang nakatitig sa iyo. Maaaring may dahilan kung bakit ganoon. Pinaniniwalaan na ang nilalang na ito ay isang mutated na tao, posibleng ang kapitan ng SM-8, isa pang submarino na ipinadala sa duguang karagatan upang maghanap ng mga sagot. Katulad ni Simon, ngunit binago siya ng dagat, hindi na makilala ang katawan at isipan niya. Ang sumusunod kay Simon ngayon ay isang pinaghalong tao at kakaibang nilalang na binago ng karagatan. Ang tinig niya na naririnig ni Simon sa tala ay siya na lang natitirang bahagi ng kanyang sarili. Direktang ipinapakita nito ang nangyari sa pelikula kung saan napilitang uminom ng dugo ang kapitan ng SM-8 para mabuhay kahit ayaw niya. Ang dugo ay mula talaga sa tao. Ngunit nang siya ay tuluyang nagbago, naging nilalang siyang nabubuhay sa pagkain ng karagatan. Iisa tayo sa dugo, mabigat na sinabi ni Simon ang halimaw na nagpapahiwatig na ang laman ng dugo ang nag-uugnay at pinag-iisa sila na parang hive mind at ginagawang immortal ang mga nilalang na kumukonsumo nito. At ngayon, mayroon na itong isang layunin, ibahagi ang kaalamang ito sa iba pang makakatagpo ng kanilang sarili sa impyernong ito. Kami ang kaligtasan, kaya naming iligtas lahat ng nasa amin. At ipinapakita na maaaring ang nagtutulak sa hangaring ito ay mula sa labas ng ating dimensyon. Sa paglalakbay ni Simon sa kailaliman, nakita niya ang misteryosong liwanag na konektado sa nilalang. Ano nga ba ang sanhi ng tahimik na pagkalipol? Hindi ito bahagi niya at hindi niya ito kinokontrol. Ang liwanag ay presensya sa labas ng universo, nasisilip sa pulang karagatan. Isang nilalang na napakalawak at kayang baluktutin ang realidad. Sino mang lumapit ay nababago, natutulak, nababaliw, o nagiging nilalang na kayang mabuhay sa dagat ng dugo. Nakita ng halimaw ang liwanag na bago at ngayon ay nagsisilbi na rito. Ipinapahiwatig na ang nilalang sa liwanag ang naging dahilan ng tahimik na pagkalipol na nag-alis sa mga bituin at mundo. Ngayon, iniaalok nito ang kaligtasan bilang tanging solusyon sa mga kasindak-sindak na bagay sa bagong universo. Ngunit ang kaligtasan, gaya ng ipinakita ng nilalang, ay may mabigat na kapalit. Pagkaharap ni Simon kay Maria, tinutokso siya nitong lumapit sa liwanag na tila di mapigil. Parang agresibo ang kanyang mga kilos, pero ginagabayan ito ng hatak ng mismong liwanag. Isang makapangyarihang nilalang na hindi pa nakita, kayang lumikha at sumira ng liwanag ayon sa kanyang kagustuhan, at tinatawag ng ilan bilang Diyos. Ang pag-unawa ng halimaw sa liwanag ang nagtutulak dito bilang gantimpala sa pagtuklas ng sagot sa katapusan ng universo. At kung paano sila nabuhay dito sa pag-angkop sa bagong, nakakatakot na anyo. Nang mangako si Simon na gagawin ang lahat para wakasan ang kabaliwan, naging mas agresibo ang halimaw at sinikap itago ang sagot. Ang tunay na kilabot ay hindi lang ang laki niya o ang kanyang mga ngipin o ang kanyang baluktot na mukha. Dahil hindi na siya ganap na tao, hindi na siya sakop ng mga patakaran ng tao at konektado na siya sa puwersang nagpapabago ng realidad. Isang tingin lang sa nilalang na ito ay nagpapalabas ng ating takot sa malalaking nilalang sa karagatan at sa hindi alam. Napakakaunti ng ipinaliwanag tungkol sa halimaw at iyon ang dahilan kung bakit ito nakakatakot. Akma ito sa genre ng cosmic horror. Ang cosmic horror ay hindi tungkol sa mga halimaw na basta-basta ka na lang kakainin. Tungkol ito sa mga puwersang napakalawak, napakalayo sa abot ng pangunawa ng tao na hindi kayang lubos na maintindihan ng isipan ng tao. Kapag lumapit ka rito, nagiging marupok ang tao, binabago ang pananaw, nagpapabaliw, at ginagawang nilalang na kayang mabuhay sa dagat ng dugo. Nabuhay ang halimaw matapos ang ebolusyon. Naging nilalang na di na tao, ngunit may bakas pa rin ng dating isipan. Ang takot ay galing sa pagkaunawa na hindi umiikot ang universo sa tao. May mas malalawak at walang pakialam na puwersang maaaring durugin o balewalain tayo. Hindi laki, ngipin o kuko ang tunay na dahilan ng takot dito.
Ang kilabot ay dulot ng pagkaalam na may umiiral na bagay na lampas sa ating unawa at na ang ating kaligtasan at realidad ay walang halaga rito. Ang liwanag ang nag-iisip, kaya kabaligtaran tayo ng nag-iisip ako, kaya ako ay umiiral. Isang kasabihang pilosopikal ni René Descartes na nagsasabing hindi lang dahil inoobserbahan natin ang universo ay umiiral na ang sangkatauhan. Umiiral tayo dahil may ibang bagay na nagmamasid sa atin. Magaling ipinapakita ng Iron Long ang takot, ang dagat, halimaw at liwanag ay nagpapaalala na may mga katotohanang hindi kayang lubos unawain ng tao sa universo. Ito ang dahilan kung bakit higit pa ito sa dambuhalang halimaw. Isa itong bagay na pangkosmikong antas, kaya epektibo ang laro at pelikula. Nakabasa ako ng maraming teorya tungkol sa nilalang na ito, pinagmulan nito at liwanag. Lahat iyon ay nakakabighani. Dahil sa likas ng kosmikong takot, lahat ay posibleng mangyari. Natalo ang halimaw nang sumabog papaloob ang submarino matapos buksan ni Simon ang hatch at i-depressurize ito na parang pinasabog niya mula sa loob ng bibig ng halimaw hanggang mabasag ito. Gayunpaman, ang realidad ng Iron Lung ay nananatiling buhay pa rin ang nilalang na ito sa kabila ng liwanag. Maaaring lumitaw pa ang mas maraming halimaw kung wala pa sila sa madilim na dugong karagatan ng AT-5. Pero sino ang nakakaalam? Baka makakuha tayo ng mga sagot kung sakaling magpasya silang gumawa ng kasunod balang araw. Pero ang kagandahan ng pelikula at laro ay kadalasan mas kaakit-akit ang mga tanong kaysa sa mga diretsong sagot. Pagkatapos kong pasukin ang Iron Lung na halos walang alam, tanging malabong detalye lang tungkol sa laro ang alam ko. Nagulat ako sa magandang paraan. Hindi ko inasahan ang ganap na existential cosmic horror, kaya umalis akong lubos na nasiyahan. Ang disenyo ng halimaw ay napakaganda at napakaraming aspeto na nagpapatingkad dito bilang higit pa sa isang ordinaryong pelikula tungkol sa halimaw. Talagang irerekomenda kong panoorin mo ito kung hindi mo pa nagagawa. Binigyan ko ito ng 8 sa 10. Sana nagustuhan ninyo ang pagtalakay sa halimaw mula sa Iron Lung. Kung may iba kayong laro o pelikula na gustong talakayin, sabihin lang sa comment section. Salamat kay Bumblebee sa tulong sa lore. Sundan niyo siya, mag-subscribe at i-click ang notification button para maging residente ng Dangerville ngayon. Ako si Alistair at magkikita-kita tayong mga residente sa susunod.